Sa malawak at makulay na kultura ng bansang India, may isang pangkat na matagal nang binabalot ng misteryo, takot at matinding pag-uusisa. Ito ay ang Aghori. Sila ang kilalang sekta ng mga sadhu o banal na ermitanyo na naglalakbay sa landas ng espiritualidad sa kakaibang paraan. Sa pamamagitan ng paghaharap sa kadiliman at paggamit ng mga bagay na karaniwang itinuturing na marumi o bawal o nakakatakot. Ang kanilang pangalan ay naging mitsa ng mga alamat at kwento ng kababalaghan. Ngunit ano nga ba ang tunay na kasaysayan ng Aghori? Bakit sila nagkakaroon ng matinding ritual sa mga libingan at krematoryo? At ano ang tunay na dahilan kung bakit sila gumagawa ng mga bagay na nakakapanghilabot para sa karaniwang tao? Tuklasin natin ang kanilang buong kasaysayan at ang pilosopiyang bumabalot sa kanila. Ano nga ba ang kasaysayan ng Aghori? Una ay ang pinagmulan. Ang Aghori ay isang sanga ng Shaivism, ang relihiyong nakatuon sa pagsamba kay Lord Shiva, ang Diyos ng pagkawasak at pagbabago. Lumitaw sila bandang ika-14 hanggang ika-16 na siglo at itinuturing nilang pinuno at pinagmulan ng kanilang relihiyon at landas ang Baba Kinaram, isang yogi na sinasabing nabuhay ng napakaraming taon at nagkaroon ng direktang awakening mula sa Diyos na si Shiva. Ikalawa, ang kanilang lugar at komunidad. Karamihan sa mga Aghori ay matatagpuan sa Varanasi, isang sinaunang lungsod sa India na itinuturing na lungsod ng kamatayan at muling pagsilang. Dito sa lugar na ito, lalo na sa Manikarnika Ghat, ginagawa ang pang-araw-araw na cremation ng mga namatay, at dito rin naninirahan ang maraming Aghori. Ikatlo, paniniwala sa kadalagahan at kamatayan. Para sa Aghori, ang kamatayan ay hindi wakas. Ito'y daan tungo sa pag-unawa ng tunay na kalayaan. Naniniwala sila na hindi mo mauunawaan ang kaliwanagan kung hindi mo kayang harapin ang mga bagay na kinatatakutan ng karamihan: dugo, abo, bangkay, at ang kawalan. Ano-ano naman ang mga paniniwala ng Aghori? Una, walang marumi sa mundong ito. Pinakamahalagang doktrina ng Aghori: lahat sa mundo ay banal, maging ang mga bagay na itinuturing nating marumi o nakakasuklam. Para sa kanila, ang pag-iwas sa anumang bagay ay paghadlang sa espiritual na paglaya, kaya't hinaharap nila ang lahat ng walang takot. Ikalawa, ang Diyos nilang si Shiva ang lumikha ng lahat. Naniniwala sila na ang lahat ng nilalang at bagay ay representasyon ng Diyos nila na si Shiva, kaya maging ang isang bangkay o abo ay may banal na enerhiya. Ikatlo, pagharap sa kadiliman upang marating ang liwanag. Kabaliktaran sila ng karamihan ng mga yogi na naghahangad ng kalinisan at pagtalikod sa mundo. Ang Aghori ay tahasan at matapang na hinaharap ang pinakamadilim na aspeto ng buhay upang magkaroon ng kompletong pag-unawa at kaliwanagan. Ano-ano naman ang mga ritual at gawain ng mga Aghori? Ang mga ritual na ito ay hindi para sa pangkaraniwang tao, mananampalataya at sinasabing ginagawa lamang sa loob ng kanilang sekta. Marami ring ritual na hindi na isinasagawa sa modernong panahon o kontrobersyal at hindi suportado ng pamahalaan ng India. Una,
ay ang paninirahan sa cremation grounds. Ang mga agori ay tumitira sa mga shamshans, ang lugar kung saan sinusunog ang mga patay. Dito sila nagmumuni-muni, nagre-ritual at nag-aaral tungkol sa buhay at kamatayan. Ikalawa, paglalagay ng abo ng bangkay sa kanilang katawan. Para sa kanila, ang abo ay simbolo ng pagkawala ng ego. Kapag pinahira nila ang katawan nila ng abo, pinapakita nilang tinatalikuran nila ang material na mundo. Ikatlo ay ang paggamit nila ng bungo ng tao bilang mangkok. Tinatawag nila itong kapala at dito sila umiinom o kumakain bilang tanda ng lubos na pagharap sa kamatayan at pagbasag sa limitasyon ng pag-iisip. Ikaapat, mga kwento ng cannibalism rituals. Isa sa pinaka-kontrobersyal na usapin ay ang pagkain ng maliliit na bahagi ng laman ng tao o bangkay, hindi bilang krimen kundi bilang ritual. Ginagawa raw ito sa mga bangkay na iniiwang lumulutang sa ilog ng Ganges at laging konektado sa paniniwalang espiritual, hindi para sa personal na gana. Hindi ito pang araw-araw at hindi lahat ng agori ay gumagawa nito. Ikalima ay ang matinding meditasyon. Ang tunay na gulugod ng kanilang tradisyon ay ang ascetic meditation. Mahaba, tahimik, at minsan pa nga ay nasa tabi mismo ng mga nasusunog na bangkay. Ano ang layunin ng agori? Sa kanilang paniniwala, nasa dulo ng kanilang matinding ritual ang pag-abot sa lubos na kalayaan, ang pagtakas sa paulit-ulit na siklo ng buhay at kamatayan. May ilang agori na kilala bilang manggagamot na gumagamit ng tradisyonal na gamot, dasal at ritual para magpagaling. Naniniwala silang may kakayahan silang gamitin ang masasamang enerhiya at baguhin ito para makatulong. Para sa kanila, ang lahat ng ritual, kasama ang nakakatakot at nakakagimbal, ay paraan upang sirain ang takot, pagkapit sa material na bagay, at ang pagkakaisa ng sarili at ng Diyos. Ang agori ng India ay nananatiling isa sa pinakamisteryoso at kontrobersyal na espiritual na sekta sa buong mundo. Para sa karamihan, ang kanilang ritual ay nakakatakot, marumi at hindi katanggap-tanggap. Ngunit para sa kanila, ito ay banal, makabuluhan at direktang landas tungo sa kaliwanagan. Ang kanilang kasaysayan ay nagpapakita na may iba't ibang paraan upang maunawaan ang buhay, kamatayan at ang mga espiritu. Sa pamamagitan ng pagharap sa kadiliman, naniniwala silang mas mauunawaan ang tunay na liwanag.